Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, usapang politika na naman tayo ng ating bansa. No? So, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, meron nitong pamagat na Bato at Robin o matras na PBBM panalo na. Pinatitigil na sa Senado, bawal nang mag-senador, aalasin na. So, yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. And then, courtesy na rin pala sa Malacanang Palace. So, yan yung panonorin natin ngayon. And I think, sobrang init na talaga ngayon kasi upcoming na yung impeachment. So, abangan na lang talaga natin, men. Sana, yung mga senador na boboto is hindi sila mag-base sa bilang kundi sa ebidensya ba. So, sana ganun yung mangyari. So, ipagdasal natin yan. So, again, bago natin simulan, Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Again, ang video to is may pamagat na Bato at Robin ang matras na PBBM panalo na pinatitigil na sa Senado. Bawal lang mag-senador, aalisin na. So, Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Gulat na balita. Grabe, PBBM panalo na. Umatras na si Bato at Padilla. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, PBBM panalo na. Umatras na si Bato at Padilla. Pinatitigil ng mga senador, bawal na sa Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagbabala ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa mga nanalong senador. Naipakukulong sila kung tumakbo lang sila para kay Vice President Sara Duterte. Aalisin daw lahat sila. Grabe si PBBM panalo na. Umatras na si Bato at Padilla. Buti na lang talaga yung mga DDS hindi sila ganun ka mangmang na iboboto talaga nila yung Duterte. Yung lahat ng mga senador ng Duterte. Luckily na lang, hindi sila nagpalin lang doon kay Philip Salvador at saka kay Kibuloy. So, yun, tuloy. May isip din pala sila kahit papano. Yeah. Pinatitigil ng mga senador, bawal na sa Senado. Tara panoorin natin. I'm still on the results of the elections. Nabanggit niyo kanina that the President welcomes the presence of a legitimate opposition pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition and how do we categorize the others na para at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Unang-una pag sinabi nating lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Tatamaan yung Duterte dito kasi ayun nga, Philip Salvador tatakbo lang para hindi ma-impeach si BP Obstructionist, Sara. walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But isn't that Yun thin lang. line? Itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. So kayo, anong tingin nyo kay Senator Robin Padilla? Comment na down di below. yung lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mga balita o ano-ano mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Good morning. Sarap ng utap na to, shamrak. Yun po, So, Yusek. yeah. Sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Salamat po. Well, yan naman talaga yung narrative nila. Hindi na natin mawawala sa kanila yan kasi ang isa nga sa makikinabang kapag ma-impeach si BP Sara is yung mga Marcos. May natanggal yung tinik nila sa lalamunan eh. So, yan yung tingin talaga ng taong bayan. Next question, Kenneth Pasyente, BTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Thank you. Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So ano mang kulay. Guilty sila Bato at si Robin dyan. Wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist
na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga Nako. obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. So sana may gawin yung administrator about sa issue ng impeachment na parang, idadaan lang sa boto-boto. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls, taga-alyansa. Yung iba po, mga kampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin at kung ito po ay makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, Daming guilty na niyan sa panig ng kapag kabila. nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Same lang naman sila siguro na may nakatanggap ng protest vote kasi syempre sa side na nila PBBM mayroong mga tao na ayos lang manalo kaya ang ginagawa nila iboboto nila yung pink, parang nakikinabang nga yung pink actually parang siguro ang naging labas dyan kasi maraming nagugulat bakit daw umabot ng 20 million yung pink gayong ang naglaban-laban lang naman daw is yung Marcos at saka yung mga Duterte. Hindi nila nakikita para na syempre dito sa mga DDS na to gusto din nilang yung palitan nila si Kibuloy ng anti-administration. So ang napili nila yung pink. Sa mga DDS naman ang gusto din nila anti-DDS. I mean yung sa administration naman ang gusto nila yung mga anti-DDS din. So inanuhan din nila ng pink. So parang ganun yung naging labas dyan. Kaya malaki yung nakukuha ng pink. Tsaka yung pink din kasi, tahimik lang sila. Di ba? Si Lenny nga, umabot ng 16 million yung boto niya dati. Di ba? Yung kay yung kay Colonel Busita, iba nga, nasa around 9 million siya. Siguro kung meron siyang piniling side, baka nanalo pa siya. Di ba? Kasi for example, dito siya sa side ng administration, baka umabot pa siya ng mga 12 million or whatsoever. Or kapag dito siya sa DDS side, baka umabot din siya ng 12 million. So baka nakuha siya. Pangit din pala yung di ba? Parang sobrang neutral ka lang. Like no comment ka sa mga issues. Alam po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po kung may dapat managot at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen. Dahil lang sa sinasabi nating pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili ng mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12. Overall Tama. po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ito pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez. Tamaan yung iba para sa bayan, hindi para sa ibang bansa. So pinatutungkulan doon yung mga pro-China. Si Lambino tanggal siya, si Bondok tanggal siya. So sad. Siguro dapat yung yung slot ni Lito Lapid, 'di ba? Ibinigay nila yon sa iba na mga congressman sa kanila. Congressman sa mga DDS or congressman dito sa alyansa. I mean attorney, congressman. Attorney. Diba? Sana pinalitan nila si tawag dyan, kalimutan ko, Lito Lapid. Diba? Ay, ma'am. BSBN. Ma'am, yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo
na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin, ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Yung mga naglulutangan po ng mga like for example si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano po masasabi niyo dito? Kung Ano sinabi ni Former Roque? Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano po masasabi niyo? Ano? The lame duck? kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. Boom. Boo. Tumawa yung reporter eh. Oh. Lame na pala yung admin. Bakit ayaw mong bumalik? 'Di ba? Challenge ka pero takot ka din naman pala. Tsaka ito sila Harry Roque kasi hindi naman porket yung taong bayan is medyo middle or gitna lang sila is wala na talaga silang tiwala. 'Di ba? Actually for me meron akong bagong na-learn ba na kapag for example sa slate ni PBBM hindi mo siya dapat iboto lang. 'Di ba? Dapat haluan mo rin sila ng opposition. Kasi parang neutralizer yun eh. Kasi kung walang neutralizer, yung mga taong yan, 'di ba, yung isang pangkat na yan, maaari silang matempe or humantong sila sa gagawa sila ng mga kasamaan, kalokohan kasi wala, unstoppable na sila eh. 'Di ba? Pwede silang matempt dun sa bagay na yun ba. 'Di ba? Siguro mayroon naman nagki-criticize dati sa war on drugs nila FPRRD, 'di ba? Sila Risa Hontiveros. Pero yun nga parang kulang pa rin siya. Pero at least na lang ba na parang may pumipigil, 'di ba? Like for example yung isinubitin ni Robin Padilla na parang sumabit doon kay sino yun? Si Cayetano ba yun? Sino yung nakaalita ni Robin Padilla? Na parang ganyan ba? Na parang may neutralizer, may pipigil sa kung anong gustong gawin or kung ano yung gusto mong gawin. Kaya kung gusto mo talaga na for example gagawa ka ng batas, dapat ayusin mo or i-present mo siya ng maayos. Something like that ba? Yan lang naman. Next question, Chloe Hufana, Business World. Good morning po, Yusek. Does the President already have a decision if he will extend or appoint a new Securities and Exchange Commission Chairman as Chairman Emil Aquino's term ends in June 6? As of this moment, we have not received any info about that. We will just give you any update if there is any. Follow-up question po. According to a Philippine Star article, merong 5 names po ang na-float na pwedeng pumalit kay Mr. Aquino. Can you confirm po kung ito yung mga tao? Si GOCC Counsel Solomon Hermosura, SEC Commissioner Rogelio Quevedo, former GOCC Chairman Cesar Villanueva, Romulo Babanta Counsel Susana Fong, and Philippine Stock Exchange COO Roel Refran. Sa ngayon po ay wala po tayong hawak na anumang details patungkol po dyan. But kapag ka po ito ay nabigay po sa atin, ipagbibigay alam po namin sa inyo kaagad. Thank you. Last na po. Meron po ba tayong timeline for announcing the next SE Chair? Dami. Wala pa po tayong detalye. Thank you po. Salamat po. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa incident, sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente? Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po. Buti na lang, hindi, meron palang mga pro-China pa rin sa slate ng kabila, no? Pero at least hindi ganun kadami. Yeah. Yung si Tolentino, imbis siya yung grabe yung sa West Philippine Sea, nalaglag siya eh. Nakulangan din kasi yung taong bayan sa kanya. Diba? Sobrang neutral na niya rin kasi. So, ang tanong, sino na ngayon yung active na senador na magsusulong dyan sa West Philippine Sea na yan? Mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DNR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino po ang lumabag dito, maaari po na kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. One another topic po. Hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems
for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents? Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaaring mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po ito mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Padilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of bigas meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na... So ito na. Ito na yung exciting part about naman to sa bigas. So alam naman natin na pinatigil ng COMELEC yung 20 pesos per kilo na bigas. Kasi alam naman natin na parang, pwede daw siyang matingnan as pampabago. Parang bot buying, kumbaga, something like that. So sana magtuloy-tuloy yan. Like, kung kaya nilang gawin after, sa buong sa buong administration or sa buong time ng pagsisilbi nila, diba? Kasi yung admin meron na lang siyang 3 years diba? So sana maitawid nila yan kung ayaw nilang masira yung image nila this coming 2028. Excuse me. Kasi kung ititigil nila yan, yung sa bigas, yung sa yung isa, yung fair kapag ka Labor Day, diba? Parang titingnan ng tao yan na ginagawa nyo lang pala yun kasi may election. So something like that. So sana magtuloy-tuloy yung bigas na yan. Ibenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo ng bigas sa market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or 20 bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA, MPC Housing sa Valenzuela, Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Sa Malabon, available na rin po sa Kadiwa Center sa PFCC at PNP SPD sa Taguig. Meron din sa Kalentong sa Mandaluyong, Public Market sa Pasay City, Agora Market at sa City Hall ng Navotas. Bukas ay magsisimula na rin magkaroon ng 20 bigas, 20 pesos na bigas sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Sobrang dami, di ba? So, ano naman kaya yung opinion ng mga DDS dito, par? So, tingin po natin dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas. Ang market po nito ay maaaring ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Yusek, follow-up question. I think malabo mangyari pa yan or siguro hindi agad-agad yung mga nasa market, bababaan nila yung kilo ng bigas nila. Kung gagawin mo nila, mga 5 lang. 5 pesos. Kasi yun nga, yung tao kasi maarte sila. Yung iba hindi sila talaga maka-NFA, 'di ba? Siguro doon sa mga mga kababayan natin na parang nasa lang ba? Laylayan lang. 'Yon, bibili sila ng ganun. So yung mga businessman naman, yung mga tigsisenta nila na kilo na bigas, parang mag-i-stick pa rin sila diyan. Parang mahihirapan sila na ibabayan. From left. Yes, sir, good morning po. Sa pwera na lang kung talaga sila, mandatory talaga. Mangyayari yan. Pero kung ganyan na parang para mahikayat sila, I think malabo yan. Visayas, so particular sa Cebu, hindi po ba tayo nakakakita ng magiging problema dahil binanggit po na ang Cebu ay supportive yung mga LGU dito sa 20 pesos. Pero si Governor Gwen po, hindi pinala ditong nakaraan. Hindi po natin nakikita na ito'y makakaapekto. Tandaan natin, ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? So yun lang naman mga kanoisis. So kaya ano masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy na rin sa Malacanang Palace. So supportahan nyo rin yun. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman. Anyways, meron din para tayo mga product dyan sa baba. Kung gusto nyong omiscore ng mga bagong Pilipinas shirt, bagong Pilipinas jacket or hoodie, omiscore din kayo dyan. Meron tayong mga konting commission dyan. So, umorder kayo sa Shopee yan. Ire-recta kayo sa Shopee. Gusto nyo rin ng ganito?
lalagyan ng tubig. Meron din tayo sa baba. Aqua Plus. So, yun lang naman. So, malinaw pa sa klaro yun na yun nga, parang nahati yung mga senador. 'Di ba? Na parang kaya pala. Ewan ko kung sasabihin ko ba dito kung sino yung mga binoto ko, pero wag na lang. Comment nyo na lang sa baba kung sino yung mga binoto nyo, kung bakit naging ganyan yung resulta. Kasi ako, hindi ko rin mag-gets talaga yung mga DDS, kasi biruin nyo, kay Bongo 21 million. Pero I think naman kasi marami akong kakilala na hindi sila DDS. Like, galit na galit sila sa mga Duterte talaga, pero binoto pa rin nila si Bongo. Yung reasons nila is, yun nga, sa Malasakit Center. 'Di ba? Meron din ako mga kakilala na hindi sila kakamping, pero binoto din nila si Bam Aquino. Kasi, meron din daw nagawa talaga si Bam Aquino. 'Di ba? Meron ding iba na parang gusto lang nila na merong opposition. 'Di ba? Like, kung ngayon sasabihin natin na ang naglaban-laban, kasi 'di ba dati na diretso inidoro yung mga pambato ng pink. Ngayon, parang meron silang ibinalik na dalawa or tatlo. I think dalawa. 'Di ba? Para na lang kahit paano merong mag-neutralize sa banggaan ng DDS at ng admin. 'Di ba? Which is okay naman 'yun. I think okay naman 'yun. 'Di ba? So sana pinasok nila si doon, si Luke. Kasi nambabardagol din 'yun pero hindi umabot. Yung kay Erwin. Ewan ko ba kung bakit pinasok nila si si Lito Lapid. I think nanonood ng Batang Quiapo yung dyan yung iba 'di ba? Idol nila si Supremo or ang probinsyano, something like that. Pero anyways, kahit na ganyan yung naging resulta, nakapasok sila Jaime Marcos, Camille Villar, tapos si Lito Lapid. Ang good news naman is nalaglag si Willie Revillame, Pastor Kibuloy, 'di ba? Philip Salvador, 'di ba? At least na lang meron pa ring magandang balita kahit paano. Yung kay naman, kay Colonel Busita, I think talaga kung nag-choose lang siya ng side, 'di ba? Like, pumanig siya sa alyansa or sa DDS, possible na manalo pa sana siya. Pero wala I think hindi pa talaga siguro ito yung yung panahon niya. 'Di ba? So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video po is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.